Nasa ulat na may 10-15 araw na palugit, may B-2 bomber sa likod at babala ng masamang mangyayari kapag tinanggihan ng Tehran ang hinihingi ng US. Nagpapahiwatig ang White House ng diplomasya na suportado ng tunay na lakas militar. Sumalpok si Tucker Carlson kay US Ambassador Mike Huckabee sa panayam na gumugulo sa mga konserbatibo sa Amerika. Nagsimula na ang Jerusalem Minute. Welcome muli sa Jerusalem Initiative sa JNS TV. Ako si Josh Hasten, correspondent ng JNS News dito sa JNS Media Hub, kasama si CEO ng JNS na si Alex Trayman. Alex, lilipat na tayo ngayon sa panayam ni Tucker Carlson kay Ambassador Mike Huckabee. Siguro pwede tayong gumawa ng buong palabas para talakayin ito. 2 oras at kalahating video ito, may 30 minutong pagdadaldal ni Carlson sa simula. Nagsimula ang lahat nang dumating si Carlson sa Israel sakay ng pribadong eroplano sa Ben Gurion Airport at sa pagkakaalam ko, ayaw niyang umalis ng paliparan. At pagkatapos, gumawa si Carlson ng kwento na siya raw ay pinigil ng mga Israeli security personnel na kung saan lahat dito, kabilang ang ambassador, ay mariing itinanggi at sinabing hindi totoo. Peke ang balitang iyon. Nagsisinungaling siya tungkol doon. Pwede nating himayin at pagtuunan ng maraming bagay dito. Alam naman, maaari tayong magsimula dito sa kaibigan nating si Ethan Fishburger sa Twitter na talagang mahusay sa paghihimay ng mga detalye. At ang unang bagay ay ang katotohanang sinabi ni Carlson sa panayam kasama ang ambassador na ang mga Ashkenazi na Hudyo ay hindi bahagi ng mga Hudyo na wala kaming karapatan sa lupain ng Israel. Hindi raw kami ang tunay na mga Hudyo. At siguro Alex, dito tayo magsisimula. Marami talagang dapat himayin dito. Ibig kong sabihin, alam mo, sa totoo lang, kailangan kong panoorin ito para sa trabaho, di ba? At para rin sa podcast na ito. Ibig kong sabihin, parang 2 oras at kalahating pag-aaksaya ito ng oras ko, ng oras ng lahat. Sana hindi ko na lang pinanood ang taong ito. Paulit-ulit niyang sinasabi na inaakusahan siyang anti-Semite at Nazi. Kung sino mang nag-akala na anti-Semite ka bago ang video, hindi rin naman magbabago ang isip nila. Hindi rin nila aaminin na ay baka hindi siya anti-Semite. Sa tingin ko, lahat ng nag-isip na si Taker ay isang anti-Semite noon ay mas lalo pang tumibay ang paniniwala na si Taker Carlson ay isang anti-Semite. Sinabi mo yon dahil sa mga sinabi niya sa panayam na nagsimula sa kanyang pag-rant. Paano niya sinimulan ang rant niya? Sinimulan niya ang rant sa pagsasabing kadalasan nag-i-interview ka at hinahayaan mong magsalita ang ini-interview pero hindi mo ikinukwento ang likod ng interview bago ito ipakita. Pero sa pagkakataong ito, ilalagay ko sa konteksto ang buong interview para sa iyo at magra-rant ako ng matindi tungkol sa kung gaano kasama ang naging karanasan ko. Sige, Ed, alam mo sinabi niya na ang Israel ang pinakamarahas na bansa sa mundo. Tama. Sige. Sinabi niya na mataas ang porsyento ng mga sibilyang may baril dahil may civilian army na pwedeng ipatawag. Ayon sa kanya, may 7 front na digmaan ng Israel laban sa lahat ng kalaban nito. Kaya ang Israel ang problema, tama ba? Isa marahil sa pinakamarahas na bansa sa mundo ang Israel. Meron bang bansa sa mundo na mas mataas ang porsyento ng populasyon na nakahawak ng baril o nakabaril ng tao? Ibig kong sabihin, hindi ko alam ang sagot, pero kilala ang bansang ito sa pakikipagdigma sa 7 panig laban sa mga kapitbahay nito. Alam mo, ito rin ang bansang bumomba sa USS Liberty na alam natin ayon sa mga intercept ng NSA na alam nilang mga barkong Amerikano iyon. Dahil sa estratehiya ng Iran gamit ang mga teroristang proxy tulad ng Houthi, Hezbollah at Hamas pati na sa Syria, ginulo nila ang Iraq at Syria at lahat ng laban sa atin. Ngayon, ang Israel ay may 7 panig na digmaan. Dahil ang Israel ang nagsimula ng digmaan laban sa 7 nitong kapitbahay, ibig sabihin ba nito na ito ang pinakamarahas na bansa sa mundo? Pagkatapos, makikita mo ang lahat ng maling akala tulad ng may karapatan ba ang mga Hudyo sa lupaing iyon? Paano natin malalaman kung tunay silang mga Hudyo? Paulit-ulit niyang binanggit si Netanyahu at mga magulang at lolo't lola nito na galing daw sa Poland. Anong ebidensya na may karapatan silang manahin ang lupang ito? Ang sinasabi mo ay may ilang tao na may titulo sa isang lugar na labis na pinagtatalunan. Sila ang tunay na may-ari nito. Kaya tingin ko tama lang itanong sino sila at paano natin malalaman. Ang ninuno ng kasalukuyang punong ministro ay hindi dito nagmula ayon sa kasaysayan. Wala siyang titulo. Si Bibi Netanyahu sa isang banda ang pamilya niya ay mula sa Poland. Galing sila sa silangang Europa. Paano natin malalaman na may kaugnayan siya sa mga taong pinangakuan ng Diyos ng lupa kay Abram? Paano natin yun malalaman? Tapos paulit-ulit siyang lumihis ng usapan. May karapatan ba ang mga Irish na manatili sa Ireland at Northern Ireland? May karapatan ba ang mga British sa Britain kung mas matanda ang Stonehenge kaysa mga templo?
Bakit pinag-uusapan ang karapatan ng mga Hudyo sa Israel? Pinag-uusapan natin ang karapatan ng mga Hudyo sa Israel, pati ang mga Kristiyanong Zionista at ang kahulugan ng pagiging Zionista. Maganda ang paliwanag ni Hakabi. Ang Zionismo ay paniniwalang may karapatan ang mga Hudyo na manirahan sa banal na lupain. Sabi niya, bakit natin tinatalakay ang karapatang iyon pero hindi ang karapatan ng iba? At sana sinabi ni Hakabi na ang dahilan kung bakit natin ito pinag-uusapan ay dahil noong 1975 naglabas ang United Nations ng resolution na nagsasabing ang Zionismo ay rasismo. Sa loob ng dekada, tinatanggihan ng mga tao ang Zionismo, sinasabing hindi ito lehitimo at hindi dapat manirahan ang mga Hudyo sa lupaing iyon. Alam mo kung saan-saan na napunta si Taker dahil sa maling akala niya. Gusto niyang malaman ang ibig sabihin ng mas malaking Israel. Alam mo, sinabi niya, nasaan ang mga hangganan niya? Nasaan ang mga hangganan ng Judea at Samaria? Pero tuwing sinusubukan ni Hakabi na igiit at sabihin, alam mo, ang mga hangganan na tinutukoy natin ay ang totoong hangganan ng Estado. Sabi ni Taker, bakit dun lang ang usapan tungkol sa hangganan? Bakit hindi na lang mas malalaking hangganan ang talakayan? Nakakatawa raw ang usapan. Paulit-ulit niyang sinusubukang painin siya. Parang puro rhetorical na paraan lang, sunod-sunod. Akala ko ang pinakamagandang bahagi nito ay lumitaw nung sinabi ni Taker, pero baka nagiging masungit lang ako habang paulit-ulit siyang tumitindi. Sabi ni Hakabi, alam mo, mas naging masungit ka. Ibig kong sabihin, pwede nating himayin ito ulit, pero sinabi niya na okay lang sa kanya na magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Parang sinusuportahan niya iyon. Ang sinabi niya ay, alam mo na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Israel. Sa tingin ko, sa tingin ko wala dapat may sandatang nuklear. Kristiyano ako. Paulit-ulit niyang sinasabi, Kristiyano ako. Kristiyano ako. Hindi ako naniniwala sa pagpatay ng mga bata. Hindi ako naniniwala sa digmaan. Hindi ako naniniwala sa pagpatay ng kahit sino. Pero sinuportahan pa rin niya ang Iran. Siyempre, alam mo, ang mga Katoliko ang nasa likod at gitna ng pagpatay ng mas maraming Hudyo at maraming digmaan kaysa sa halos sino mang iba. Tama ba? Hindi niya sila tinawag at hindi rin sinabi na baka sensitibo kayo mga Hudyo dahil kami mga Kristiyano ay nakapatay ng marami nun. Alam mo, hindi naman mangyayari yon. Pero sinabi niya na, alam mo, hindi rin dapat magkaroon ng mga sandatang nuclear ang Israel. Sabi niya, malaking problema ito. Sinubukan din niyang paamuhin si Huckabee tungkol sa Gaza, paulit-ulit na sinasabing tingnan kung gaano karaming bata ang napatay. Tingnan mo, sinasabi niyang may 14 anyos na bata sa Gaza na napatay, pero may ulat na fake news pala tungkol sa batang di umano'y pinatay ng IDF. Buhay at maayos siyang lumabas, sabi ni Huckabee. Pero alam mo, kung may 14 anyos, 40 anyos o 80 anyos na may baril na papalapit sa'yo, kahit sinong matinong tao, ay aalisin ang banta na yon. Ayon kay Tucker Carlson, para sa kanya, kahit Hudyo o sundalo ng IDF, wala silang karapatang ipagtanggol ang sarili. Ayaw niyang mabuhay ang mga Hudyo, yun ang ibig niyang sabihin. Oo, mahalaga talaga ito. Sinubukan niyang pahirapan si Huckabee tungkol sa mga numero. Ilang bata na ang napatay mo? Alam mo, at nung napilitan si Huckabee na gamitin ang tanging mga numero na meron tayo, na galing sa Gaza Health Ministry, at ang Gaza Health Ministry ay Hamas, gaya ng sinabi ni Huckabee, at ang Gaza Health Ministry, alam mo, pinalalaki nila ang bilang ng mga namatay, di ba? Wala silang interes kahit kailan na bawasan ang bilang ng mga namatay. Sinabi na mas marami raw nagawa ang Israel para mabawasan ang sibilyang namamatay kaysa ibang hukbo sa kasaysayan ng digmaan. Tanong ni Taker, paano mo mapapatunayan yan? May datos ka ba? Ilan ang napatay sa ibang lugar? Nang sinabi ni Huckabee na mas marami pang ginagawa ang Israel para mabawasan ang namamatay na sibilyan kaysa Estados Unidos, tinanong siya ni Carlson kung inaatake ba niya ang militar ng US. Sagot ni Huckabee, hindi raw iyon ang ibig niyang sabihin. Ang sinasabi ko, kahit ano pa ang inaasahan mong gawin ng Israel, mas marami pang ginagawa ang Israel kaysa sa inaasahan mo. Paano mo mapapatunayan yon? Parang lahat ay atake lang mula sa kabilang panig, parang isang boksingero, alam mo yon, uppercut dito, jab doon, kaliwa, kanan. Alam mo, hindi ko alam bakit ginawa ito ni Huckabee. Sa tingin ko, hindi rin bagay sa kanya na umupo. Kasama si Taker Carlson. Nakikita mo kung gaano kalaki ang kanyang sense of responsibility. Sa tingin ko, alam mo, kung titingnan mo si Huckabee, isang kagalang-galang na tao, at may mga nagsabi, at hindi natin alam kung totoo ito, hindi ko talaga mapapatunayan ito. Pero ang sinabi sa akin, alam mo, off the record sa background, ay na, alam mo, si Huckabee, bago ang 12 araw na digmaan, alam mo, nagpadala siya ng sulat sa Pangulo kung saan sinabi niya, alam mo, baka kaya iniligtas ng Diyos ang buhay mo nung araw na yon sa campaign rally.
para sa ganitong sandali upang matiyak na hindi tatawid ang Iran sa nuclear threshold at hindi maging banta sa Israel. Kung ganun ang pag-iisip mo, tama ba yon? Sa palagay ko, inisip ni Hakabi na baka naitalaga ako bilang embahador sa Israel para sa ganitong pagkakataon. Alam mo, kapag meron kang napakalakas na media pundit sa Amerika na nagkakalat ng kung ano-anong maling balita laban sa Estado ng Israel, laban sa mga Hudyo, at higit sa lahat sa tingin ko, laban sa relasyon ng US at Israel. Sa huli, yun ang totoong ikinagagalit ni Taker. Galit siya at paulit-ulit sinasabi na inuuna ng Estados Unidos ang interes ng Israel kaysa Amerika. Kaya si Hakabi na kumakatawan sa gobyerno ng US sa Israel ay naramdaman niyang responsibilidad niya ito. Ito ang dahilan kung bakit siya itinalagang embahador para tumindig laban dito. At ginawa niya, sa tingin ko nagawa niya, magaling ang ginawa niya. Dapat ko bang ibigay ang 100% sa kanya sa bawat issue? Hindi, kasi may mga bahagi pa siyang dapat pagbutihin. Halimbawa, habang binabanggit ni Taker ang mas malaking Israel, sana ay sumagot si Hakabi at nagsabing, sa totoo lang, kasama sa mandato ng mga British ang paglikha ng Estadong Hudyo sa tinawag na mas malaking Palestina. Ayos lang ang buong Israel, pero ang international na komunidad, lalo na ang mga Briton, ang nagputol ng 75% ng teritoryong iyon at lumikha ng kaharian ng Hashemite sa Jordan kahit karamihan ng populasyon doon ay Palestinian. Walang nag-uusap tungkol dito. At pagkatapos, gusto pa ng mga Briton na hatiin pa ang lupa at paghiwa-hiwalayin ito sa mga hindi magkadikit na Jewish-Arab na mga enclave sa loob ng natitirang bahagi ng Israel. Sabi ng Israel, sige, tatanggapin namin lahat. Tama? At ang tanging dahilan kung bakit ito lumaki ay dahil inatake ang Israel ng mga kalapit bansa nito, ng mga kaaway nito, at pagkatapos ay nakuha ng Israel ang lupaing iyon bilang depensa sa mga digmaan. At hindi kailanman umatake ang Israel para kumuha ng mas maraming lupa. Kaya kahit na pinag-uusapan natin ang tungkol sa mas malaking Israel, ang nakikita natin ay kabaligtaran. Lahat ay sinusubukang paliitin ang Israel. Gusto niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ni Netanyahu at Huckabee tungkol sa mas malaking Israel at ang ibig sabihin ni Netanyahu nang binanggit niya ang Amalek na sinasabing may kaaway na gustong lipulin ang Israel ng walang dahilan. Pag nangyari yon, kailangan mo silang tapusin, tama? Kaya kapag sinabi ni Huckabee, wala namang pulisya ang Israel na nagpapakitang gusto nilang patayin lahat ng taga-Gaza, lalaki, babae, bata, pati hayop. At kaya paulit-ulit na pinaninindigan ni Taker at sinasabi ulit, alam mo ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Si Huckabee, sa palagay ko, hindi naman mahalaga. Nang tanungin ni Huckabee si Taker tungkol sa sinasabi ng iba na from the river to the sea, sinabi nitong ito raw ay pahayag na genocidal at ibig sabihin ay walang dapat na Hudyo mula Ilog Jordan hanggang Dagat Mediterranean. Sabi ni Taker, hindi mo naman alam kung ano ang nasa puso nila. Oh, tama, syempre. Alam mo, ang buong bagay ay parang 2 oras at kalahating pagsusuka ng pagkukunwari at mga rhetorical na paraan at parang debate sa high school. Naawa talaga ako kay Huckabee na kailangan lang umupo at tanggapin ang mga suntok. Pero tayong lahat ay tinatamaan din. Hindi lang si Taker, pati lahat ng pinaakyat niya at si Piers Morgan din. Sa tingin ko, mas okay sigurong basahin na lang dito. Alam mo, si Huckabee ay naglabas ng maraming tweets para ipagtanggol ang nangyari doon. Hindi ko alam kung gusto mong basahin kaya hindi. Sa tingin ko, ito ang pinaka-importante. Nang makaupo ako kay Taker Carlson noong Miyerkules, inasahan kong magiging makabuluhan ang usapan namin at bibigyan niya ako ng pagkakataong sumagot gaya ng ginawa niya kina Nick Fuentes at sa lalaking pinaboran si Hitler kaysa kay Churchill. Hindi ko inaasahan ang mahabang serye ng tanong na tila nagpapahiwatig na ang mga Hudyo ngayon ay hindi totoong mga Hudyo sa Biblia. Ibig kong sabihin, tinapos niya ang tweet sa sabing taos-puso kong inaasahan na ipapaalam sa akin ni Taker kapag gusto na niyang matutunan ang totoong impormasyon tungkol sa lupa at tao. Alam niya ang totoo, hindi siya tanga, galit lang siya sa mga Hudyo. Ang pagtatanong sa akin tungkol sa mga conspiracy theory ay dapat manatili lang sa gilid at hindi maging sentro ng pag-uusap. Sinuri niya ang genetics at iba pa. Sabi ni Huckabee, ayon sa alam natin at sa maraming literatura, ang mga Hudyo ngayon ay maaring matrace ang lahi pabalik ng libu-libong taon sa Israel at sa mga Hudyo sa Biblia. Kayo na mga galit dito at sigurado akong sang-ayon si Carlson, lagi nilang sinasabi sa amin, bumalik ka sa Poland. Kapag 6 na milyong Hudyo ang pinatay sa bahaging iyon ng mundo, sinasabi nila, umalis ka dito, umalis ka na, bumalik ka sa inyong bayan, bumalik ka sa Israel, ayaw ka namin dito sa Europa.
At pagkatapos pumunta kami dito, tapos sasabihin nila, bumalik ka sa Poland. Pareho lang ang mga ito, mga anti-serbisyo. Sa simula pa lang ng Holocaust, okay, bago pa ang huling solusyon ni Hitler, umiikot si Hitler at sinasabi na ang mga ito ay mga tao na walang sariling lupain. Okay, iyon ang problema. Ang problema ay itong mga Hudyo, hindi sila mga Aleman, hindi sila nababagay sa Europa, may sarili silang lupain at kailangan nilang umalis sa ating kontinente at pumunta sa lugar nila. Kaya tayo kinamumuhian dahil tayo ay mga tao na walang sariling lupain. At ngayon na may sarili na tayong lupain, tayo naman ay kinamumuhian dahil meron tayong lupain. Alam mo, gets na namin, naintindihan namin ang ibig mong sabihin. Oo, tama. Sabi ng tagapagsalita ng Knesset na si Amir Okana, kung ako raw ay nasa Amerika, ipagmamalaki kong ang isang matalino, matatag at mahusay na Ginoo tulad ni Mike Huckabee ang embahador ng aking bansa. Kaya ang Estado ng Israel, pinupuri ng mga opisyal natin dito si Mike Huckabee at ang ginawa niyang trabaho sa kotse. Maraming tao ang nagtanggol kay Huckabee. Pero sa parehong panahon, matagal nang isinasama ni Tucker Carlson ang kanyang mga manonood sa paglalakbay na ito. Kaya naman, hindi ko nakita kung ilan ang nanood ng panayam, pero ipagpalagay na lang natin na daan-daan libo, kung hindi man milyon-milyon, ang nanood. At marami sa kanila sa tingin ko ay naniniwala na lahat ng sinasabi ni Taker ay tama. At ang dahilan ay dahil sa tingin ko may mahalagang papel si Taker na ginampanan, alam mo yon, habang nasa Fox siya. Nung sinasabi niya sa mga tao ang tungkol sa maling information na ikinakalat nung panahon ng COVID at sa buong kwento ng COVID. Alam mo, siya ang nagbubunyag ng mga tinakpan tungkol sa laptop ni Hunter Biden. Siya ang nagbunyag ng maling kwento tungkol sa Black Lives Matter. Sa tingin ko mahalaga ito. Kaya naman nakakadismaya para sa amin na ngayon ay isinasama niya ang ginagawa ng Israel sa digmaan sa Gaza sa usaping iyon. Kung pupunta ka rito sa Israel at maglalaan ng oras, makikita mong hukbong bayan ang umatake sa amin. Hindi namin ginusto ang digmaan. Alam mo, yung napag-usapan natin kanina tungkol sa kayabangan noong Oktubre 6 ay dahil ayaw namin ng digmaan. Kaya nga handa kaming balewalain lahat ng sinasabi ng mga kaaway namin na gagawin nila sa amin. Kaya nga handa kaming balewalain ang mga paghahanda ng mga kaaway namin para atakihin kami dahil umaasa kami, hindi man namin lubos na pinaniniwalaan, pero taimtim kaming umaasa na hindi nila kami aatakihin dahil ayaw namin ng digmaan at ayaw naming gawin ang mga kailangang gawin. Pero pagpasok namin sa Gaza, nakita naming halos lahat ng gusali may patibong. Natuklasan naming umaabot sa buong Gaza Strip ang 500 kilometro ng mga lagusan, umaabot sa bawat bahay at lumalabas sa mga kwarto, pati na sa ilalim ng kuna ng mga bata. Sige, nakatago ang mga armas sa kwarto ng mga bata at halos lahat ng bahay ay may mine camp. Sige. At kapag ganun ang situation, alam mo, ano pa ang magagawa ng Israel kapag ang mga terorista ay nagtatago sa gitna ng mga civilian, kapag ang mga terorista ay nagtatago sa mga ospital, sa mga simbahan, sa mga mosque, sa mga paaralan? Sige. Sila ang nag-set up ng buong eksenang ito, ang palabas kung saan magtatago sila sa mga sibilyan kaya wala nang pagpipilian ng Israel kundi barilin at hindi mo na alam kung sino ang mandirigma o sibilyan. Pwede naman nilang gawin yon, hindi naman sila namimili. Wala namang pakialam ang Hamas kung ilan ang mandirigma o sibilyan. Sinasabi lang nila na 60 o 70,000 ang pinatay ng Israel pero hindi mo rin naman mapapatunayan kung totoo ang mga numerong iyon. Patuloy nating nakikita ang unti-unting pagbaba ng mga numero at hindi mo talaga alam kung sino ang mandirigma. Kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga bata tulad ng ginagawa ni Taker, nalaman natin na ang Hamas at Ministry of Health ng Gaza ay tinuturing na bata ang lahat, pati na ang mga edad 18, kaya lahat ng hanggang edad 19 ay itinuturing na bata. At kapag binibigyan mo ng mga rifle, mga machine gun, ang mga 18 anyos at nagpapaputok sila sa mga sundalo ng IDF, at pagkatapos ay tinatawag mo silang mga batang napatay. Ibig kong sabihin, napaka-absurdo talaga nito. Sana hindi ko na kailangang panoorin at sana wala nang manood. Pero sa kasamaang palad, Ayokong i-promote ito. pero lahat naman ay manonood nito. Lahat ay manonood nito. Paparating na ang 2026 JNS International Policy Summit mula Abril 15 hanggang 17 sa Waldorf Astoria sa Jerusalem. Nagiging kamangha-mangha ang mga araw na ito at nais naming makasama ka. Bisitahin ang jnssummit.org para magparehistro at tingnan ang listahan ng mga tagapagsalita. Mataas na antas ang grupo. Sana magkita tayo sa Jerusalem ngayong Abril. Alex, hinihintay pa rin natin ang posibleng pag-atake ng US sa Iran.
Sabi ng Wall Street Journal nitong weekend, baka limitado lang ang pag-atake para makuha ang atensyon ng Iran bago ang mas malawak na opensiba. Pero dito sa Israel, parang naghihintay lang kami. Lahat ay nag-aabang kung kailan mangyayari ang pag-ataking ito. Sa tingin ko, lahat ay naglalaro ng paghihintay at hulaan ito. Pati ang media ay naghuhula rin. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, maaaring limitado lang ang pag-atake. Alam mo, gumagawa rin ang Axios ng ulat tungkol sa posibleng pag-atake. Sa ngayon, hindi dapat pagkatiwalaan ang mga ulat ng mga media outlet na ito. Talagang napakaraming paghuhula at maling impormasyon ang umiikot sa mainstream media. Sa totoo lang, wala sa atin ang tiyak na alam ang iniisip ni Pangulong Trump. Sa palagay ko, nais lang niyang may mapagkasunduang kasunduan. Pero sa tingin ko, nagsisimula na rin siyang umayon sa nararamdaman ng mga Israeli na walang magiging napagkasunduang kasunduan sa pagitan ng mga Iranian na ginagamit lang ng mga Iranian ang negotiation para magpaliban, magpatagal at mabuhay pa ng isa pang araw, ngunit ang anumang kasunduang mapagkakasunduan ng Iran ay hindi rin karapat-dapat sa papel na pinaglimbagan nito. Ginagamit lang ng Iran ang negotiation bilang kasangkapan para makuha ang gusto nila mula rito at tiyak na ang gusto nila ay ang makaligtas. Malinaw na gusto pa rin nilang magkaroon ng sandatang nuclear kahit ano pang sabihin nila sa publiko. Alex, heto ang bagong clip mula kay Pangulong Trump. Sa'yo na. Ang mga tao sa Iran ay ibang-iba kaysa sa mga namumuno sa Iran. At ito ay isang napakalungkot na situation. Ngunit 32,000 katao ang napatay sa loob ng medyo maikling panahon. Balak nilang bitayin ang 802 linggo na ang nakalipas, karamihan gamit ang crane. Talagang naaawa ako sa mga tao ng Iran na nabuhay sa impyerno. Narinig ninyo ang Pangulo na naniniwalang pumatay ang Iran ng 32,000 katao at malinaw niyang pinagkaiba ang mga tao ng Iran sa kanilang pamahalaan. Pagod na ang mga tao ng Iran sa rehimeng ito. Mas nais ng mga taga-Iran na gamitin ang pamahalaan ng pondo imbes sa sandatang nuclear, missiles o grupong terorista gaya ng Hezbollah, Hamas at Houthis para maresolba ang problema nila sa tubig. Mas mainam sana kung ang pera para sa problema sa kuryente ay gamitin na lang sa pagpapalakas ng ekonomiya at hindi na sila napaparusahan dahil sa illegal na sandatang nuclear. At iyan ang dahilan kung bakit ang pera nila, ang real, ay nagkakahalaga na lang ng nasa pagitan ng 1.2 hanggang 1.4 na milyon para sa $1 ng US. Kaya naman may sapat na dahilan ang mga tao ng Iran para mainis sa kanilang pamahalaan, kaya sila lumalabas sa kalsada. And makikita mo ang resulta, ang reaction ng rehimen na walang awang pinapatay ang mga nagpoprotesta sa kalsada. Sinasabi mo na si Trump ay nagsabing 30, ngunit makikita natin na sinabi niyang 32,000 tao ang napatay. At kailangan din nating balikan ang simula ng protesta na iniulat lang noon na may ilang daan, siguro 1,000 lang. At sinabi ni Trump sa rehimeng Iranian, huwag ninyong barilin ang mga nagpoprotesta. Nasa likod nila kami. Handa na kami. Paparating na ang tulong. Oo, handa na kami. Hindi lang ito handa na, mas handa pa ito kaysa sa maiisip ng kahit sino. Kasama ang USS Lincoln, ang USS Ford na papunta na ngayon sa gitnang silangan, isang napakalaking armada ayon sa tawag ng Pangulo, daan-daang lipad ng mga jet papunta sa lugar, pati na rin mga refueling tanker at mga transport plane, lahat ay papunta sa rehiyon. Alam mo, nagdudulot ito ng sitwasyong hindi ko na alam kung may paraan pa si Trump para makalabas ngayon. Alam mo, sa isang punto, inilalagay mo na lahat ng armada sa position. Hanggat patuloy ang rehimeng Iranian sa kanilang pagiging agresibo, alam mo, hindi ko nakikita kung paano pababa ang tension sa sitwasyong ito sa ngayon. Kaya naman, sa parehong oras, sinabi ni Pangalawang Pangulo Vance na mayroong progreso sa mga usapan, mga dituwirang pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. May limitation si Pangulong Trump. Panoorin natin ang clip na ito. Isang bagay tungkol sa negotiation na masasabi ko ngayong umaga ay, alam mo, sa ilang paraan naging maayos ito. Nagkasundo silang magkita pagkatapos. Pero sa ibang aspeto, malinaw na nagtakda ang Pangulo ng mga hangganan na hindi pa handang kilalanin at pagtrabahuhan ng mga Iranian. Kaya patuloy naming pagtatrabahuhan ito. Pero siyempre, inilalaan ng Pangulo ang kakayahan na sabihin kung kailan niya iniisip na ang diplomasya ay umabot na sa natural nitong hangganan. Umaasa kaming hindi kami aabot sa puntong iyon. Pero kung mangyari man, desisyon iyon ng Pangulo. Narinig ninyo ang Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos tungkol sa progreso. Pero, posible kayang panlilinlang lang ito. Ano ba talaga ang tinutukoy natin? Sinasabi niya na may mga pulang linya ang Pangulo na hindi pa kinikilala ng mga Iranian.
Ibig sabihin, oo, pumunta sila at nag-usap. Sa ganong paraan, may mabuting nangyari. O nakikisama ang mga Iranian sa palabas at nagpapakita ng kagustuhang makipag-negotiation lalo na sa pinakamahalagang usapin na ang usaping nuclear na hindi sila mapagkakatiwalaan sa usaping iyon pa lang. Kahit sa ibang isyong binanggit ng Pangulo, tulad ng mga pulang linya, gaya ng ballistic missiles at pagpopondo sa teroristang proxy. Kasama rito ang pagpatay sa mga tao sa kalsada at ayaw pa ring aminin ng mga Iranian na ito ay pulang linya sa negotiation. Para sa akin, malinaw nitong ipinapakitang mabagal ang takbo ng negotiation. Sa tingin ko, nagdudulot ito ng matinding pagkadismaya kina Trump advance at iba pa. At sa parehong panahon, muli kapag merong napakalaking armada na naka-istasyon kung saan ito naka-istasyon, umaabot ng bilyon-bilyong dolyar ang gastos para lang ilipat ito doon at panatilihin itong naka-istasyon doon. Kaya alam mo, sa tingin ko maaaring magkaroon pa ng isa pang pagtatangka sa negotiation, pero ang Pangulo ngayon ay nagpapadala ng mga senyales na maaring, alam mo, ilang linggo na ang nakalipas, sinasabi niyang maaring abutin ng isang buwan. Ngayon, naririnig natin ang sinasabi niyang maaring abutin ng 10 hanggang 15 araw. Sa tingin ko, maliban na lang kung makakita tayo ng isang dramatikong pagbabago sa posisyon ng Islamikong Republika, mabilis tayong papunta sa isang uri ng pag-ataking militar. Pagkatapos tanong, ano ang hitsura ng pag-ataking militar? Ayon sa Wall Street Journal, posibleng limitadong pag-atake lang ito para hikayatin silang makipag-negotiation. Hindi ako naniniwala na ang limitadong pag-atake ay magtutulak sa kanila sa negotiation. Sa palagay ko, ito ay simula ng digmaan. At pagkatapos ang tanong ay, alam mo sino ang magiging aktibo sa unang pag-atake na yon? Ang Estados Unidos ba yon? Kaya namang gawin ng Estados Unidos lahat ito mag-isa. Pero tingin ko, ilan sa red lines ng presidente ay red line din ng Israel. Alam mo, Gia, yung mga ballistic missile ay isang red line para sa Israel. At dahil ito ay isang red line para sa Israel, at naniniwala talaga ako na dinala ito ng punong ministro ng Israel sa presidente. Nung pumunta siya sa White House, mahigit isang linggo na ang nakalipas, nagdala siya ng impormasyong nagpapakitang umuusad ang Iran sa ballistic missile at nuclear program nila. Marami talagang takot sa maaaring gawin ng Iran kung may nuclear weapon sila. Baka wala pa silang fully enriched nuclear weapon. Meron silang uri ng dirty bomb na maaari nilang ilagay sa isang ballistic missile. Maaring may ibang paraan silang magpadala ng nuclear missile, dirty bomb, or chemical na sandata gamit ang ballistic missile. Pero naniniwala ako na si Netanyahu ay lumapit kay Trump dala ang impormasyon na hindi natin alam kung ano iyon at sinabing merong red line dito na may napakaikling oras lang. At ang Israel ay magpapakawala ng atake bilang preemptive strike para masigurong hindi magkakaroon ng kakayahan ang Iran na ihatid ang anumang payload na sinusubukan nilang ihatid sa Israel. At naapektuhan nito ang mga calculation ni Trump. Kaya maganda na marinig na bukas si Trump sa sinasabi ni Netanyahu, sa sinasabi ng Israel, kung ano ang mga red line na iyon at kung ano ang mga deadline na iyon. Sabi ni Trump, baka 10 araw na lang. Baka 15 araw, baka 10 araw. Hindi natin alam kung ano talaga, pero maghanda na kayo. Oo, tama ka. Nabanggit mo rin ang ballistic missile at mga proxy ng terorista. Kailangan ding harapin ng Israel araw-araw ang mga proxy ng terorista tulad ng Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Hilaga. Binanggit ko ang Hezbollah dahil hindi bababa sa 10 ang napatay sa airstrike ng Israel sa silangang Lebanon noong Biyernes, isa sa pinakamalalang insidente kamakailan, kaya patuloy pa ring hinaharap ng Israel ang natitirang puwersa ng Hezbollah sa Lebanon. Hindi ito isang situation na basta na lang hinaharap. Ito ay isang situation na inaasahan ng Israel, lubos na inaasahan at kailangang paghandaan ang lahat ng natitirang kakayahan ng Hezbollah na umatake sa Israel kung sakaling magkaroon ng anumang uri ng pag-atake laban sa Iran. Tandaan na ang Hezbollah ang laging naging panakot para pigilan ang Israel na umatake sa Iran at sa nuclear program nito. Ang Hezbollah ay may higit sa 10,000 na mga missile, mga long-range at short-range na rocket na nakatutok sa Israel na maaring magdulot ng malaking pinsala sa Israel. Dahil malapit lang ang pinagmulan ng mga ito, mas mahirap para sa Israel na pabagsakin lahat yon. Kaya inaasahan ng Israel na magiging aktibo ang Hezbollah kahit noong 12 araw na digmaan ay hindi sila nagpaputok ng kahit isang bala. Pero kung ito na ang magiging katapusan ng rehimen ng Iran, ang pamunuan sa Iran, makakasiguro ka o dapat lang na maging handang-handa ka na ilalabas ng Hezbollah ang lahat ng meron sila laban sa Israel. Kaya ang nakikita mo ngayon ay pagtaas ng preemptive na action ng Israel sa Timog Lebanon.
Narito siya sa silangang Lebanon para alisin ang lahat ng alam nilang nandoon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga missile launcher at mga missile na maaring iputok sa Israel. Alex, punta tayo sa lupon ng kapayapaan na nagdaos ng unang pagpupulong noong Huwebes. Tatalakayin natin ang Hamas, Gaza at bakit nabuo ang border peace. Binanggit din ng Pangulo ang Iran. Sabay nating pinanood ang live na video. Suriin natin ang mga sinabi ni Pangulong Trump ukol sa Iran. Kailangan natin ng kasunduan. Kung hindi, may mangyayaring masama. Maaring magpatuloy tayo o hindi at baka makabuo ng kasunduan. Malalaman ninyo siguro sa susunod na mga 10 araw. Kaya narinig ninyo si Pangulong nagsabi na kung walang kasunduan, may masamang mangyayari sa mga Iranian. Oo, ganun nga siguro ang kaso. Medyo surreal talaga ang pagpupulong ng Board of Peace, pati na rin ang mismong konsepto nito. Ito ay isang napakalinaw na senyales na ang United Nations ay talagang bigong organization kahit na sinabi ni Trump sa kanyang mga pahayag na nakipag-ugnayan siya sa UN. Sinabi ng Pangulo na mabuting tao si UN Secretary General Guterres at sumusunod ang UN sa kanyang pamumuno. Hindi pa nila naabot ang potential nila, sabi niya. Oo. Alam mo, madalas mong makita si Trump na lumilihis sa script, nagsasalita tungkol sa iba't ibang mga leader, pinapatayo ang iba at pinupuri kung gaano kagaling ang lahat. Alam mo yon, sinasabi na epektibong natapos na nila ang digmaan sa Gaza, epektibong natapos na ang digmaan sa Gitnang Silangan. Sa Israel, alam nating hindi pa tapos ang digmaan sa Gitnang Silangan, tama? Kahit ang punong ministro ay nagtalumpati noong nakaraang linggo sa komperensya ng mga presidente ng malalaking Amerikanong organisasyong Hudyo. Alam mo, sinabi niya talaga na alam naming mahigit 2 taon na naming nilalabanan ang digmaang ito. Ito na ang pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng Israel. Hindi niya sinabi na tapos na ang digmaan. And sa tingin ko, nakikita mo pa rin na aktibo ang IDF sa Gaza at naghahanda ang IDF na bumalik sa Gaza sa mas malakihang operation. Ang IDF ay napaka-aktibo pa rin sa Lebanon at malinaw na may malaking paglala na malapit nang mangyari sa Iran. Palagay ko, gusto ni Trump ng pagpupulong bago ang posibleng aksyong militar sa Iran at yon ang nangyari. At ngayon, tingnan natin kung ang Board of Peace ay susuporta lahat sa Pangulo ng Estados Unidos habang siya ay naghahanda na posibleng umatake sa Iran. Alex, may clip tayo ng Special Envoy Steve Witkoff na nagsabing naiinis na si Pangulong Trump at akala niya babalik na ang mga Iranian sa negotiation. Panoorin natin ito. Ayokong gamitin ang salitang nafi-frustrate pero alam niyang marami pa siyang ibang option. Pero nakakatuwa lang isipin, nagtataka siya kung bakit hindi pa sila, ayokong gamitin ang salitang sumuko, pero kung bakit hindi pa sila sumusuko. Bakit sa ganitong klaseng pressure, sa dami ng kapangyarihan ng dagat, lakas ng hukbong dagat na meron tayo doon, bakit hindi pa sila lumalapit sa atin at nagsasabing inaamin naming ayaw naming magkaroon ng armas? Kaya ito ang handa naming gawin. Gayunpaman, mahirap pa rin silang dalhin sa ganon. Alex, anong masasabi mo sa clip ni Steve Witkoff na nagsasabing sawang-sawa at naiinis na si Pangulong Trump? Akala niya dahil sa pagdami ng armada sa baybayin ng Iran, babalik na agad sila sa negotiation. Sa tingin ko, dito na-realize ni Witkoff at Kushner kung sino talaga ang kaharap nila at ang kayabangan nilang akala nila makakapasok agad at makakakuha ng kasunduan. Maliban na lang kung ehersisyo lang yon, di ba? Baka paghahanda lang para sa negotiation. Ang pakikipag-usap sa Iran ay parang pagpapakita lang sa mga Amerikano na sinubukan muna ang negotiation bago ang ibang hakbang. Maaring ehersisyo lang ito para ipakitang sinubukan munang makipagkasundo ni Trump sa negotiation sa harap ng international na komunidad tulad ng Board of Peace at United Nations. Pero alam mo, kailangan mong maintindihan kung sino ang mga Iranian at yung ideya na susuko sila. Siyempre, dapat silang sumuko. Dapat nilang aminin na malapit ng sumabog ang ulo nila. At kung gusto pa nilang mabuhay ng isa pang araw, dapat silang sumang-ayon sa kahit anong ipasunod sa kanila ng presidente. Maaari rin silang magtakda ng sariling kondisyon tulad ng papayag kami pero alisin ang mga parusa. Pwede nilang sabihin unahin muna ang mahalaga. Kung gusto nyong makipag-usap, bakit hindi nyo muna iatras ang armada nyo? Mahirap makipag-negotiation sa ganitong pressure. Oo, pipirma kami sa kasunduan sa mga sandatang nuklear. Pero bakit hindi nyo muna iatras ang armada bago natin pag-usapan ang ballistic missile at proxy? Kung gusto ninyong itigil namin ang missile program at pagpopondo sa mga proxy, gagawin namin basta alisin ninyo ang mga sanction. Ganun ang negotiation na aasahan ninyo.
Pero hindi ganyan ang sinasabi ng mga Iranian. Mas agresibo pa ang tono nila laban sa Estados Unidos, puro banta. Naglabas sila ng video nung nakaraang linggo or may lumabas na video na iniuugnay sa rehimeng Iranian. May AI-generated na video na nagpapakita ng missile na tumatama sa aircraft carrier. Narinig mo ba na sinabi ni Ayatollah Khamenei, pinakamataas na leader ng Iran, na mas kahanga-hanga kaysa aircraft carrier ay ang sandatang kayang sumira nito? Tama ba? Patuloy nating naririnig ang mas agresibong tono mula sa rehimen ng Iran. At muli, ang ibig sabihin nito para sa akin ay una, kailangan mong maintindihan ang kanilang estratehiya dito na hindi sila aatras. Kailangan nilang ipakita ang lakas sa sarili nilang tao. Pero dapat din itanong, at ito ang ikinababahala ng mga Israeli, ano ang mga lihim nilang plano? May dirty bomb ba sila, chemical na sandata, or nuclear weapon na magagamit? Kahit hindi nila mismo ginawa, nakuha ba nila iyon mula sa Pakistan o North Korea? May sandata ba silang nakuha mula sa pagbagsak ng Soviet Union? Ito ang mga dapat ikabahala ng Israel at Estados Unidos sa posibleng ganti. Pero mukhang hindi sumusuko ang mga Iranian. Tama ka. Alex, gusto ko lang balikan ang Board of Peace dahil ang meeting ay para talakayin ang Gaza. Ayon kay Pangulong Trump, naniniwala siyang isusuko ng Hamas ang armas sa kanyang peace plan. Panoorin ang video na ito. Tapos na ang digmaan sa Gaza. Tapos na. May mga maliliit na apoy. Ang Hamas, sa tingin ko, ay isusuko na nila ang kanilang mga armas, gaya ng ipinangako nila. Kung hindi nila sundin, haharap sila sa matinding parusa. Ayaw nila yon. Alam mo, may mga bagay na parang di takot mamatay. Sinabi nila sa akin na hindi totoo yon. Sabi ng lahat, hindi nila iniinda ang mamatay. Hindi, ayaw nilang mamatay. Sabi nila, ayaw naming mamatay. Ayaw ng mga tao mamatay. Sabi ng Pangulo, tapos na raw ang digmaan sa Gaza pero alam natin na hindi pa talaga ito tapos. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Nasa lupa pa rin sa Gaza ang mga tropa ng IDF at nariyan pa rin ang banta kahit na kontrolado na ng Israel ang halos 53% ng Gaza. Isa pa, nakakaintriga, sinabi ni Trump na ang mga teroristang Islamiko, Hamas, ay nagsabi sa kanya na taliwas sa paniniwala ng marami, ayaw nilang mamatay. At kukwestiyonin ko ang Pangulo tungkol dito dahil ang buong ideolohiya ng jihadist ng Hamas ay martyr. Iyan ang itinuturo sa mga bata mula pagkabata na pinakamagandang bahagi ng buhay ang mamatay para sa jihad. Palagay ko, yung mga leader ng Hamas kahit nasa hotel sa Qatar, Turkey or saan man, ayaw nilang mamatay dahil maganda ang buhay nila. Sa palagay ko, handang mamatay ang mga sundalo nila para madamay ang mas maraming Hudyo. Mga suicide bomber sila. Bakit hindi sila nag-alsa laban sa Hamas katulad ng pag-aalsa ng mga tao sa Iran laban sa Islamic Republic dahil na brainwash na sila mula pagkabata? Ito ang dichotomy sa Gaza. Kapag pinag-uusapan mo ang Gaza, mahigit 50% ng populasyon doon ay wala pang 18 taong gulang. Dumaan sila sa sistema ng paaralan, dumaan din sila sa mosque. Tinuruan sila ng kanilang mga magulang ng ganitong kaisipan ng pagiging martyr para maging suicide bomber. Nakikita mo ang mga video ng summer camp ng mga batang ito kung saan gumaganap sila ng mga dula. Kapag ang mga anak ko ay nasa summer camp o iba pang lugar, gumagawa sila ng palabas tungkol sa kultura at mga bayani sa Biblia. Tinuturuan ang mga batang ito sa summer camp na aktual na gumanap ng mga massacre na parang Oktubre 7 na ginagawa na nila sa loob ng maraming taon. Kaya handa silang tumira sa tent, wala silang pakialam at ayaw umalis. Hindi rin nila gustong gumanda ang buhay nila. Ay ang buong ideya na may mga inosenteng Palestino, ang mga taga-Gaza ay inosente sa diwa na ang mga bata na brainwash sila, tama ba? Kaya hindi nila ginawa ito dahil gusto nila. Sila mismo ay parang mga bihag din. Oo, pwede kang maawa sa kanila dahil sa ginawa ng Hamas kaya hindi rin nila basta isusuko ang armas nila. Sa palagay ko, pareho ang inaasahan ni Trump at sinasabi ni Witkoff tungkol sa Iran. Sabi niya, bakit hindi sila sumusuko kahit sa dami ng pressure? Dito, medyo iba ang kanilang ginagawa. Okay, nasa isang banda, hawak ng Israel ang kalahati ng teritoryo. Nagbabanta ang Israel na pupuksain ang natitirang 50,000 baril ng Hamas o kung ano man yon. And ang ginagawa ni Trump ay nag-alok siya ng mga insentibo. Sinabi na handang magbigay ang Estados Unidos ng $10 bilyong sa Board of Peace. Para makaupo sa Board of Peace ang ibang mga bansa, kailangan nilang magbigay ng $1 bilyong sa Board of Peace para makaupo doon.
Maraming pera pero walang nakakaalam kung saan ito gagamitin. Mapupunta ba talaga lahat sa Gaza Strip? Hindi ko alam. Pero malaking insentibo yon na hindi bababa sa ilang bilyong dolyar na nakahanda para sa Gaza kung magdidisarma lang ang Hamas at kung tuluyang mawawalan ng armas ang Gaza Strip. Ngayon, bahagi ng talino ng ginagawa ni Trump sa Board of Peace ay kung sino ang mga nakaupo sa Board of Peace. Nandyan ang Qatar, nandyan ang Turkey, nandyan ang Egypt, nandyan ang Jordan. Kaya ang ideya ay kung lahat sila ay bahagi ng Board of Peace at kinukuha ni Trump ang International Stabilization Force, sapat na ang pressure mula sa mga tinatawag na kaibigan ng Hamas para sabihing, "Hoy, tapos na ang laro, ibaba nyo na ang inyong mga armas." Sige, inilabas ng Israel ang mahalagang bilang na 50,000 hanggang 60,000 baril. Ibig sabihin, gusto ng Israel makita ang tambak ng 50,000 baril kung magdi-disarm sila. Hindi ito malabo. Alam natin kung ilan ang armas na tinutukoy. Pero ang ideya na isusuko nila ang mga yon, sa totoo lang, sa tingin ko umaasa sila na ang strategy ay, alam mo yon, sige lang, subukan mo, bumalik ka ulit. Nakatira na nga kami sa mga tent, wala na kaming pakialam. Ano mangyayari pagbalik ng Israel? Alam mo, pareho pa rin ang strategy, nagagalit ulit ang international community sa pagpatay ng Israel sa mga inosenteng sibilyan sa Gaza Strip. Ganyan talaga palagi ang strategy ng Hamas. And sa tingin ko, natututo si Trump sa mahirap na paraan kung sino ang mga kaharap natin sa gitnang silangan. At sa tingin ko, naiintindihan ito ng Israel. Yan ang mahalaga. Naiintindihan ng Israel kung sino ang Hamas. Alam ng Israel kung sino ang mga Iranian. Paulit-ulit na patunayan na tama ang Israel sa pagtukoy ng mga kaaway sa gitnang silangan. Dahil dito, hindi pwedeng sundin ng Israel ang paraan ng mga kanluranin sa pagharap sa mga kaaway. Dahil sa totoo lang, hindi namin hinaharap ang banta na ito mula sa 3,000 o 6,000 milya ang layo. Hinaharap namin ang banta na ito na halos nasa bakuran na namin, halos nasa loob na ng aming bahay. Walang ibang option ang Israel, kailangan nilang tukuyin ang mga kalaban. Natututo si Trump sa mahirap na paraan. Pero sa tingin ko si Trump ay Nagsisimula ng maintindihan. mabilis. Kaya Alex, ipapaliwanag nito kung sino ang International Stabilization Force, ano ang gagawin at mandato nila. Ilan sa mga bansang nangakong magpadala ng tropa sa Board of Peace meeting ay Morocco, Kosovo, Kazakhstan at Albania. At kausap ko ang Indonesia na nagsabing magpapadala sila ng 8,000 tropa sa Gaza. Malinaw ang Indonesia, hindi sila lalaban sa Hamas. Napag-usapan na natin ito. Kailan darating ang puwersang ito sa Gaza? Paulit-ulit nating sinasabi na ang matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF lang ang mapagkakatiwalaan natin para sa ating kaligtasan. Samantala, ang Indonesia ay nagsasabing hindi sila lalaban sa Hamas. Ano nga ba ang layunin at gagawin nila roon? Magiging parang humanitarian aid army ba sila na mamimigay ng pagkain at tubig sa mga taga-Gaza? Ano nga ba ang silbi ng lahat ng ito kung hindi naman sila bibigyan ng tungkulin o patatagin ng sitwasyon? Sinabi ni Trump na may ilang bansa na gustong labanan ng Hamas pero hindi niya binanggit kung alin. Gusto kong malaman kung anong mga bansa ang tinutukoy niya. Pero sa ngayon, sinasabi ng Indonesia, gaya ng nabanggit mo, na ang kanilang 8,000 sundalo ay hindi sasabak sa labanan at ito ay para sa makataong layunin lamang. Kung sinabing protektahan ang sibilyan, tanong, laban kanino sila po protektahan, tama? And kung hindi ka naman sasabak sa labanan, kung papasok ang Hamas na armado at nagpapaputok, sinusubukang patayin ang mga sibilyan na nakikipagtulungan sa makataong puwersa o sa Israel, babaril ba pabalik ang mga sundalong Indones? Nakita at napag-usapan natin dati ang pagpadala ng international na puwersa tulad ng UNIFIL sa katimugang Lebanon matapos ang digmaan ng Israel at Lebanon noong 2006 para mapanatili ang kaayusan. Ang pangunahing layunin ng puwersang iyon ay pigilan ang Israel na kumilos doon, tama? Ayaw ng Israel maparatangan na sila ang bumaril sa tropang Indonesian, lalo na sa gitna ng putukan, tama ba? Kaya mas pinapahirap nito para sa Israel na aktwal na kumilos sa lugar. Kaya hindi natin alam kung kailan papasok ang international na puwersa para sa pagpapatatag sa Gaza. Hindi natin alam kung mauuna bang alisin ng Israel ang Hamas. Sa tingin ko, ang mahalaga ay ayaw mong may ibang pumasok bukod sa pangunahing makataong tulong, gaya ng pagkain. At maaaring mga tolda ang ipasok sa Gaza nang hindi pa lubusang nadidisarmahan at nadedemilitarisa ang Hamas at ang Gaza Strip. At alam mo, maraming tao sa Israel ang nagsasabi, alam mo, andyan pa rin ang Hamas. Alam mo, maraming tao sa international na komunidad ang nagsasabi na andyan pa rin ang Hamas. Alam mo, marami talaga.
Tungkol sa pagtutol na ito kay Netanyahu na hinahayaan ng Hamas na manatili, alam mo sino ba ang nagtutulak nito? Ang interesting talaga nito, may mga left-wing media na sinisisi si Netanyahu dahil pinabayaan niyang manatili ang Hamas ayon kay Netanyahu para sa total na tagumpay. Nung sinabi niyang total na tagumpay, tinutukoy niya ang buong pagdisarma ng Hamas. Kaya ngayon sinasabi ng kaliwa na pumalpak siya dahil nanatili pa rin ang Hamas. Ito rin ang kaliwa na gustong ibigay ang Judea at Samaria sa Hamas, di ba? Gusto nilang makakita ng isa pang estadong katulad ng Gaza sa Judea at Samaria. Ito rin ang mga nagprotesta kamakailan, hinihiling na tapusin ang digmaan kahit ano pa mangyari para maibalik ang mga bihag dahil hindi raw pwedeng sabay gawin ang pagbabalik ng bihag at pagsira sa Hamas. Kaya sinasabi namin, hayaan mo na lang ang Hamas, wala kaming pakialam. Basta maibalik lang ang mga bihag, tama? Kaya ang ginawa ni Netanyahu ay pinatigil niya ang digmaan para maibalik ang mga bihag. At ngayon sinasabi nila, sige, ayos lang. Naibalik mo ang mga bihag pero buo pa rin ang Hamas kaya pumalpak ka. Sila ang handang isuko ang lahat pati ang banal na lupa sa Hamas. Ngayon sinisisi nila si Netanyahu na di natanggal ang Hamas pero matalino ang ginagawa niya. Sabi niya, teka, pipirmahan ko ang kasunduan para maibalik ang mga bihag. Ngayon, wala nang alas ang Hamas dahil wala na silang bihag. Kasabay nito, ang gusto ni Netanyahu ay mapokus si Donald Trump sa Iran. Sabi niya, mas mahalaga ngayon ang ulo ng teroristang pugita kaysa sa pagputol ng galamay na halos naputol na, alam mo yon, mga 75-80% ng orihinal nitong lakas. Kaya alam mo, handa siyang hayaan lumala ang situation. Ayos lang ito. Nakuha na ng Israel ang 53% ng Gaza Strip. Matagal na nila itong hawak, ilang buwan na at walang senyales na ibabalik nila hanggat hindi tuluyang nadidisarmahan ang Hamas at nadedemilitarisa ang Gaza. Wala namang aktibong banta ang Hamas sa loob ng Israel ngayon, okay? Hindi na sana nila kailangang magbanta noong Oktubre 6 pero dahil sa sobrang kumpiyansa ng militar at intelihensya ng Israel sa nangyari ito. Posibleng napigilan ng Israel ang pag-atake kaya dapat nating alamin ang nangyari noong Oktubre 6 at 7. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pero sa ngayon, kung gusto ng Hamas na itutok ang kanilang mga baril sa mga mamamayan ng Gaza at gusto nilang manatili ang mga mamamayan ng Gaza sa mga guho ng Gaza Strip at manirahan sa mga tolda, alam mo, habang buhay, ano ang problema doon? Sige, may malaking insentibo na iniaalok na bilyon-bilyong dolyar para sa tulong sa muling pagtatayo. Kung nakita ng sino man ang mga larawan ni Jared Kushner sa Davos, pwedeng magmukhang moderno ang Gaza. Pero kung ayaw iyon ng Hamas, hayaan silang magdusa. Ano ang problema? Yes, sa isang punto, haharapin ng Israel at ng Estados Unidos ang Iran. Pagkatapos, malalaman mo kung babalik ang Israel para harapin at tanggalan ng armas ang Hamas. At doon lamang magsisimulang pumasok ang pera. Sana lang ay hindi maging sagabal ang International Stabilization Force. Oo, tama ka dyan. At kung isasaalang-alang lahat ng yan sa araw-araw na praktikal na usapan, patuloy pa rin ang digmaan sa Gaza. Nitong linggo, inanunsyo ng IDF na nawasak nila ang 1 kilometro habang tunnel ng mga terorista na ginagamit para magtago malapit sa Beit Kanun sa Hilaga. Kaya may mga natitira pa, hindi ko alam kung ilang kilometro o milya pa ng mga tunnel ng terorista ang nandoon pa rin. At sa kasamaang palad, si Staff Sergeant Ofri Yafi, 21 taong gulang mula sa Oshav Yogev, isang sundalong Israeli sa Paratroopers Reconnaissance Unit, ay nasawi. Mukhang insidente ito ng friendly fire. Sa kasamaang palad, talagang malungkot. Kaya isang sundalo sa Gaza na lumalaban-laban sa mga teroristang Hamas kahit na hindi tayo umaatake gaya ng dati nung aktibo pa ang labanan sa digmaan. Tuloy ang digmaan sa Gaza at may sundalong namatay ngayong linggo. Oo, ang demilitarization ng Gaza ay nangangahulugan din ng pagwasak sa buong teroristang network. At alam mo, sa tingin ko, naniniwala ang Israel na nasira na nila ang humigit kumulang 150 kilometro ng teroristang network. Pero tinatayang maaring higit pa sa 500 kilometro ng mga underground tunnel ang mayroon. Kaya marami pang kailangang gawin. At marahil ang International Stabilization Force ay magiging aktibo sa pagsubok na alisin ang network ng mga tunnel na ito. Tama ba? Sabi nila hindi ito non-combat mode pero pwede pa rin silang tumulong sa demilitarization at pagsira ng mga tunnel. Magandang lugar ito para tumigil. Alex, kahit pa sina Carlson, Candace Owens, Hamas, UNRWA o iba pa, magtatagumpay ang mga Hudyo at Israel. Wala akong duda rito. Magandang lugar ito para tapusin ang Jerusalem Minute ngayong linggo sa JNS TV. Ako si Josh Haston, correspondent ng JNS News kasama si Alex Freeman, CEO ng JNS. Binabati ko ang mga tao sa likod ng camera.
Si Wogo Lantern Ryan Lishitz, producer Zach Sickerman, Esther Eden, at station manager Yuri Stretsky, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at bigyan kami ng super things. Bisitahin ang JNS TV para sa kamanghamanghang content at jns.org para sa balita mula sa Israel, Gitnang Silangan at mundo ng mga Hudyo. Ingat at magandang linggo sa lahat.